ay dalisay. At ikaw ang bumubuhat sa lahat ng aming kabigatan at pinapawi mo ang gulo sa aming isipan. At sa iyo ang kalwalhatian, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So ang titulo po ng mensahe ay Heart to Heart. Puso sa puso. Puso sa puso. Kaya ang usapan po ay gagamitin mo ang puso sa pakikipag-usap sa Diyos. Heart to heart. Kaya pag may problema ang mag-asawa, nag-uusap sila ng puso sa puso. Ibig sabihin, tapatan. Kaya kailangan ang puso natin ay nasa ganitong content. Una, kailangan meron tayong sincere, honest, and faithful heart. So, yung sincere ay buong katapatan at yung honest ay katapatan din at yung faithfulness ay pagtatapat. Ikaw at ako ay binubuhay ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. Ikaw at ako ay nasa Kanyang kamay. At ikaw at ako ay binubuhat ng Kanyang bisig. Kaya pag hindi ka nag-alab sa Kanyang pag-ibig, ikaw ay magiging mababaw, hilaw, at wala kang magiging paninindigan tungkol sa mga bagay na espiritual. Kailangan meron kang paninindigan at magikang matapang. Nung ako ay iligtas ng Diyos at ginawang anak, na bago po ang lahat. At pati mga kaibigan ay nagbago na. Hindi na yun dati. Kaya nga kung ang sino man na kay Kristo, siya isa ng bagong nilikha. Lumipas na ang lumang buhay at dumating na ang bagong buhay. Hindi pwedeng ang bagong alak ay isilid sa lumang katad na sisidlan. Kailangang bago ang sisidlan. Dahil kung hindi, masisira ito. Kaya napakaganda po, heart to heart. Kailangan pong ikaw ay dalisay ang puso. Kaya inaawit natin, pusong dalisay. Hindi po basta nabigkas ko yung pusong dalisay, hinahangad ko na ito ay magpatuloy 24 oras. Dahil yun po ang magpapasigla ng ating espiritual na buhay sa harapan ng Diyos. At laging tandaan mo, kung ang bara sa puso ay nakakaapekto sa kalusugan ng katawan, ang bara sa espiritual na puso ay makakaapekto sa pagdaloy ng lahat ng iyong kailangan buhat sa Diyos. Ginagawa ng tao ng paraan para alisin yung bara, may bayad. Pero ang Diyos, pag nag-alis ng bara, may gantimpala. Laging malaya pag nagbigay ang Diyos. Hindi naniningil. Pero ang tao, pag nakita ang health card, uubusin yon. At maraming ipapayo. Kaya maraming doktor, pag hindi sila naging matalino, ay may kahihinatnan sila. Kailangang tapat din ang manggagamot para hindi tumingin sa insurance. Hindi tumingin sa content ng health card. Dahil uubusin yung laman ng health card at gagawa ng iba't ibang diagnosis at test na hindi naman dapat na. Ay kung ikaw lang ay pinatakbo, kung ako ang kinausap mo, patatakbuhin lang kita ng akyat manaog dito sa Medicor. At sa 10 akyat manaog, magaling ka na. Yan nais kong inyong intindihin, sa Diyos lamang ang takbuhan. Kung tatakbo ka rin lang, sa Diyos ka na tumakbo. Huwag palayo, palapit. Kaya ngayong umagang ito, nais kong iyong intindihin na ang plano ng Diyos sa iyo ay napakatindi. At ang isang tao ay nagiging maalab sa kanyang pagtawag sa Diyos pag siya'y mamamatay na. Pero habang may buhay at maluwag ang buhay, hindi siya tatawag sa Diyos. Eh bakit hihintayin mo pa na mabingit ang iyong buhay sa kamatayan? Kung ikaw naman habang ikay malakas at malusog, sabihin mo sa iyong katabi, habang ikay malakas at malusog, mag-alab ka na sa Diyos.
Sabihin mo sa kanya, huwag mong gagawin ng panalangin na huling paraan mo. Do not resort to prayer as your last resort. Make prayer your first defense. Gawin mo ang panalangin ang siyang unang iyong panangga at tibay. Kaya nga kung atin pong unawain, ang huling panahon, dadalang ang mga mananampalataya. Hello? Sapagkat maraming mananampalataya, ang hahanapin ay yung mga mangangaral na kikilitiin ang kanilang tenga at sila ay pag-aalabin sa kasalanan na hindi nila namamalayan. Ang tawag po do'y apostasy. Apostasy, yung pagtalikod sa buhay na Diyos. At yan po ang nangyayari noon pa man hanggang ngayon. Kaya makikita mo na kadalasan ang sermon na hindi tungkol sa salita ng Diyos. At kadalasan ito'y tungkol sa kalakaran ng panahon. Hindi dapat. Kailangan ang purot dalisay na salita ng Diyos ang ipangangaral sapagkat ito ang magbibigay ng buhay sa bawat isa. At pansinin mo, tanungin mo ang iyong katabi, sa loob ng 10 buwan na ngayong Oktubre, ilang linggo ka absent? Hello? Kaya po ako hindi nagkukulang, hindi ako nag-a-absent. Nung estudyante lang ako, nagbubulak-bulak ako. Pero pagdating sa relasyon sa Diyos, hindi po ako nag-a-absent. Sabihin mo sa iyong katabi, sa loob ng 10 buwan, ilang linggo na hindi ka dumalo sa kanyang gawain. Tahimik. Dahil doon sa 10 buwan, ay 9 na buwan na hindi nakadalo. Kaya, ako po'y natutuwa sapagkat inihanda ang mga upuan para upuan ng mga kaluluwa. At ang dahilan, kaya walang kaluluwang umuupo sapagkat nakaupo ang mga nakaupo at hindi naghihikayat ng iuupo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kung nalalaman mo na lamang ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga kaluluwang dadalhin mo sa Kanya. He who winneth soul is wise. Ang nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Kaya kailangan may dala kang isang kaluluwa bawat araw ng linggo, hindi para sa iyo, kundi para sa kaligayahan ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos para bigyan ng kaligayahan ng Diyos. At siya napakaligaya kapag tayo ay laging lumalapit sa Kanya. We have to honor Him, we have to praise Him, we have to glorify Him, and we have to delight in Him. Kailangan siya po ang ating kaligayahan. Dahil nakalulungkot naman pagkatapos ng gawain, balik ka sa dati mong suliranin ng kalungkutan. Hindi dapat. Dapat nagtagumpay ka na sa mga kalungkutan mo. Kaya nga, ngayong sandaling ito, pag-uusapan natin ang spiritual heart, spiritual mouth, at spiritual lips. At kailangan makita mo kung paano ikaw ay lalakad sa malusog, malakas, at pinagpalat maunlad na buhay. Hindi po tayo nagtitipon-tipon lang dahil sa obligasyon natin sa Diyos. Tayo po'y nagtitipon-tipon para ating malaman at maunawaan kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Kung ano ang nagpapaligaya sa Diyos. Sa Malakay chapter 4, verse 5 and 6, ipakikita ko po sa inyo ang isang napakahalagang katotohanan. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Yun pong pagbabalik ng Panginoon ay tinawag dito ng propeta, great and dreadful. Walang katulad o pambihira na nakakikilabot na araw ng Panginoon. At dito po sa aklat na ito ni Propetang Malakias, dito po ito ay nahati, ang first part ay appeal of God to men. And second part ay appeal of men to God.
At ang huling bahagi po ay the punishment and judgment of God to the wicked and the blessing of God to the righteous. Kaya ikaw po ay pipili sapagkat kailangan ang susundin mo ay ang gusto ng Diyos, hindi ang ibig mo. Ako'y nalulungkot pag ang mga kalalakihan ay hindi maalam sa Diyos at talo pa siya ng kababaihan. Kailangan pong ang mga lalaki ay maalam sa Diyos. At kailangan pong ang katapangan ay makita sa mga kalalakihan. At ako'y naniniwala na pag nag-alab ang isang lalaki, mas marami ang mga kaganapan ng magandang gagawin ng Diyos kung saan siya nakatira. Your place where you live is your assignment. Kung saan ka nakatira, yun ang iyong pananagutan. Kaya kailangan ikaw ay maging matalino. Dahil kung hindi ko pinangatawanan ng aking pananagutan, hindi naging payapa iyong aming lugar. At kahit na sila ay pagdaan ko at sila ay nandun na sa height na nung kanilang kalasingan, ang pagbati at paggalang ay naruroon pa rin. May isang nakaposas na dinala sa kwartel, sa headquarter ng pulis. At tinawag ako. At dahil siya ay langon-lango sa drugs at sa alak. At nilapitan ko siya at siya ay pinunasan ko ang pawis niya. Kinuha ko ang panyo ko, pinunasan ko ang pawis niya. At siya ay sumisigaw, wag po, wag po, wag po. Para bang siya ay nakikimi. Pero ngayon, yung dating durugista at dating lasenggo ay napakayaman ngayon sa California. Just for the touch of someone who loved. Kaya yung kamay mo, gamitin mo yan para mapagpala ang maraming tao, lalo na't partikular ang iyong mga mahal sa buhay. Ulitin kong muli. Make these 3 things be your bodyguard. Sabihin mo PG. PM. Ano po yun? The power and grace of God. Ano pa yung isa PM? Power, grace, and then, yung susunod po ay GM pala, PG and GM. Let the power of God, let the grace of God, let the goodness of God and the mercy of God be your bodyguards 24/7. Hayaan mong bantayan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hayaan mong bantayan ka ng grasya ng Diyos. Hayaan mong bantayan ka at paligiran ka ng kabutihan ng Diyos at ng kaawaan ng Diyos. Wala kang talo. Wala kang talo. Sapagkat laging tatandaan mo kung bakit wala tayong talo. Kaya nakikiusap ang Diyos. Naghihirap ang maraming Kristiyano dahil ayaw nilang pakinggan ang pakiusap ng Diyos. Dito sa aklat na ito, ang sabi ng Diyos, matagal na akong nakakiling ang tenga pero hindi kayo nagsasalita, tumatawag sa akin. Matagal nang nakaunat ang aking mga bisig, hindi po problema ang pera. Ang problema po ay yung buhay mong relasyon sa Diyos. Hindi po problema ang kalusugan, ang problema po ay yung buhay nating relasyon sa Diyos. Kaya nga, siya'y naghihintay. Dahil siya ang nag-aaruga sa iyo at sa akin at siya makikipaglaban sa ating mga labanan. Sapagkat tiniyak niya sa kanyang salita, walang taong magtatagumpay laban sa iyo sapagkat ikaw ay aking anak. Amen po ba? At walang pagsubok na hindi mo malulusutan sapagkat ikaw
ay sinasamahan ko. Napakatindi po ng salita ng Diyos. At siya nakikiusap lang. Kung hindi ko nararanasan ito, tatagal kaya ako from 1979 na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos na ako'y dati barumbado at sinasuong ko ang bala? Mababago kaya ako kung hindi sa Diyos, kung nung ako ay walang hiya, ay ako'y prinotektahan ng Diyos, ay di lalo na ngayon na ako'y wala ng hiya. Noon ay ako'y walang hiya dahil ginagawa ko'y may masama. Pero ngayon wala na akong hiya dahil hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos at hindi ko ikinahihiya sa Jesucristo. Kaya mga kalalakihan, mag-alab kayo. At ang unang alab ay kailangan sa panalangin dahil pag hindi ka maalab sa panalangin, hindi ka magtatagumpay. Titiyakin ko sa iyo na puro kapaguran at kabiguan ng iyong masasalunga. I'm speaking based on the truths. Otherwise, I cannot attain and obtain and acquire things that I have acquired. Not by might nor by power, but by His Spirit, saith the Lord. Ang huling panahon po ay matindi at kakilakilabot. Tingnan natin sa verse 1 para ipakita ko sa inyo na kailangan mag-alab ka na ngayon. For behold, the day cometh that shall burn as an oven. Ano raw yung huling panahon? Magliliyab na katulad ng horno. And all the proud, and all that do wickedly. Sino yung mga proud? Yung mga taong ayaw sa Diyos. And all the proud, and all that do wickedly shall be stubble. Ano po yung stubble? Magiging dayami na magliliyab. Ibig sabihin, napakadaling masunog ng mga masasama. And the day that cometh shall burn them up. So yung pagbabalik ng Panginoon ay araw ng pagliliyab ng buong lupa at ang magiging gatong doon ay mga taong hindi kinilala ang Panginoon nung sila'y buhay. Kaya kailangang ikaw ay magpasya na mag-alab ka sa Panginoon. That it shall leave them neither root nor branch. So lahat ng puno, hanggang ugat, sunog. At sasabihin ng iba, matagal pa yan, matagal pa yan. Oo nga, pero pag hindi ka naging matalino, mapapadali ka. Hello? Sapagkat kailangan araw-araw, ikay handa. Make prayer your first defense, not your last resort. Kailangan laging ang iyong uunahin ay pakikipag-usap sa Diyos. At si Elijah ay dumating. Tatlo ang pagdating ni Elijah physically sa panahon ni Ahab. And then spiritually sa panahon ni John the Baptist. And then muli, siya ay bababa sa Book of Revelation sa panahon ng Antikristo. Pero bago mangyari yon, tingnan ulit natin yung, kailangan ikaw po seryoso sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Huwag kang papipigil sa mga tao o sa mga nasa paligid mo. Huwag kang papipigil sa kanila basta magtuloy-tuloy ka lang. Di ba inaawit natin, though none be with me, o though none go with me. Kahit walang sumama sa akin, ako'y tutuloy. Dahil lang pananagutan ko sa Diyos ay ang personal kong buhay. Hindi ko na kailangang marami pa ang kasama ko para ako'y mag-enjoy sa Diyos. Mag-i-enjoy ako sa Diyos na personal para dalhin niya yung mga nag-i-enjoy din sa Diyos. Ang magiging associate and partners mo at friends mo ay yung mga maalab din sa Diyos. Bakit ba tayo magkakasama? Hindi naman tayo dating magkakasama. Dahil kayo'y maalab sa Diyos. At huwag mong palalamigin, dahil pag pinalamig mo, madaling painitin yun, pero pag napabayaan ang lamig, magiging maligamgam. At marami kang ikakatwiran kung bakit hindi mo gagawin. Tandaan mo, ang pananalig, ginagawa mo ang bagay na hindi mo kayang gawin. Yun po ang pananalig. At nais kong iyong maintindihan. Puso sa puso, heart to heart. Tapos habang ako'y nagbubulay sa mensaheng ito, face to face,
Sa harapan ba ng Diyos, pag bumalik ba ang Panginoon ngayon, sigurado ka ba sa langit? Person to person. Kaya kailangang ikaw ay mag-alab. Hindi yung alab mo lang ay sa iyong pamilya. Kailangan alab mo sa Diyos at ang pamilya mo ay mahihikayat na mag-alab din sa Diyos. Ang sinong hindi nagmamahal sa Diyos ay hindi niya kalulugdan. Mag-alab po tayo dahil itong ating panahon ay panahon na kung saan ay ang kasiraan at kasamaan ay lalaganap. Kayo ba'y naniniwala na darating ang Panginoon? Ikaw ba'y handa? At bakit mo naman natiyak na ikay handa? Yun po ang ating usisain at pag-usapan. Nais kong inyong makitang mabuti, sabihin mo ang puso ko mandaraya. Sabihin mo, sundin mo ako dahil ako ang iyong pastor. Sabihin mo, ang puso ko ay mandaraya. Dahil lagi akong dinadaya. Hindi ang tao ang nandaya sa atin, ang puso natin, dahil nagtiwala tayo sa kapwa-tao natin na tayo ay makikinabang sa kapwa-tao natin. So yun po ay isang pandaraya ng isang masamang puso. Huwag mong iaasa ang iyong buhay at kabuhayan sa kapwa-tao mo. Siloso ang Diyos. Sabihin mo, siloso ang Diyos. Gusto niya, siya lang ang iyong pagtitiwalaan. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kung ang pag-asa mo ay siyo, hindi ka mapalad. At laging tandaan mo, simple lang ang paraan. Every knee shall bow, every tongue shall confess. Do not live into opinions. Kung ang Diyos ang dakila mong manggagamot, sumigi kang magtiwala na siya ang dakila mong manggagamot at hindi ka mapapahiya. Sa Jeremiah 17:9, ipakikita ko sa inyo, hindi salita ko ito. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Banco de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aniyahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. Deceitful po, mandaraya. Kung merong mga scammer, ang mismong higit na scammer ay ang iyong puso. Simpleng-simple. Pinipigilan ng tao na makita siyang matanda.
Kaya kung ano-ano ang kanyang ginagawa, hinahatak ang pisngi para hindi makitang kulubot na. That is deceit. Pwede ka namang magbukhang bata kapag tama ang puso mo sa harapan ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi mo na kailangan ng makeup artist. Ayusin mo ang puso mo sa harapan ng Diyos. At aayusin ang iyong mukha. Kahit may kulubot ka, hindi bali. Sapagkat alam mo na ang sabi roon, kahit puti na ang inyong buhok, hindi ko kayo pababayaan. At sino yung hindi pababayaan ng Diyos? Yung nagsanay na mabuhay, na umaasa lang sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang mga lingkod ko, sabi ng Biblia, hindi magugutom. Pero silang hindi naglilingkod, laging kapo sa pagkain. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo si pastor, kaya walang gutom yan dahil naglilingkod sa Diyos. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi mauuhaw, pero ang hindi naglilingkod sa Diyos, mauuhaw. Ang hindi naglilingkod sa Diyos ay walang kaligayahan, pero ang mga naglilingkod sa Diyos ay magkakaroon ng katuwaan at kaligayahan. Kaya alisin mo yung iyong mukha na laging nakakunot na para bang pasan mo ang buong daigdig. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang bubuhat ng iyong mga pasanin at ikaw ay Kanyang tatangkilikin sa Kanyang mga bisig. Amen. Kaya kailangan ayusin mo. Wala kang hanap buhay ngayon, good. Because that is only part of your history. Magkakaroon ka rin. Pero pag-alabin mo muna ang iyong relasyon sa Diyos. Magiging maalab muna sa buhay mong pakikipag-ibigan sa Diyos dahil pag hindi tama ang iyong puso, hindi rin tama ang iyong uso. Yung puso ay nakakonekta sa bibig. Kaya pag sumasakit ang dibdib, paano malalaman ng asawa na masakit ang dibdib ng kanyang asawa? Ano ang gamit ng kanyang asawang masakit ang dibdib? Bibig. Nakukuha niyo po? Kaya nga kung ating iintindihing mabuti, ano ang sabi rito? Magdaraya ng higit kaysa lahat ng mga bagay. Ano po yung desperate? Desperado. Walang kapag-asa. Desperately wicked. Who can know it? So I cannot understand my heart. Hindi ko maunawa ang aking puso. Ang sabi ni David sa Psalms 139, 23 and 24, galit siya sa mga masama. Ano ang sabi niya? Search me, O God, and know my heart. So hindi niya alam ang kanyang puso. Try me and know my thoughts. Ano po ang sinasabi niya rito? Siyasatin mo ako, O Diyos, at nang makilala mo ang aking puso, subukin mo ako. At nang makilala mo ang aking iniisip. At ang isang tao, kung talagang maalab sa panahon ng pagsubok, ay magtataas ng 2 bisig at magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. That is your heart and that is your thoughts. Nakukuha niyo po? Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know you not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Ano po ang ibig sabihin? Na pag ako ay may problema sa pera, pag ako ay may problema sa katawan, ano ang gagawin ko? Sisiyasatin ko ang aking sarili. Meron ba akong nilamangan? Meron ba akong masamang salita na nawika ko sa isang tao? At kadalasan kaya nakapagsasalita ng masama tayo ay dahil hindi natin makuha yung ating gusto doon sa taong ating kinagalitan. Hello? Kaya sabi, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi nyo ba nakikilala ang inyong sarili? How that Jesus Christ is in you? Ano po ang ibig sabihin? Yung word na how, hindi ka dapat maghirap sapagkat sa Jesucristo'y nasa iyo. Hindi ka dapat mandaya sapagkat sa Jesucristo'y nasa iyo. Hindi ka dapat magdagal sa sakit sapagkat sa Jesucristo'y nasa iyo. Hello? Kaya walang pisong nakukuha ang dyablo sa akin kahit ako'y magkasakit. Sapagkat ako'y walang insurance. Ang aking dala ay assurance.
Ang insurance po ay may subliminal effect. Ang insurance po ay merong pananakot na inilalagay sa tao na hindi niya namamalaya, naghihintay siyang magkasakit. Hello? Ang insurance po ay paghahanda ng tao na siya magkakasakit pag siya ay matanda na. Pero ang sabi ng Biblia, kahit matanda na kayo't puting-puti ang inyong buhok, akong si Yahweh ay hindi ko kayo kalilimutan, kayo'y aarugain ko, kayo'y palalakasin ko, at ang mga kirot sa inyong tuhod ay aalisin ko. Kaya hindi umaalis ang kirot at may rayuma, laging sinasabi, aking rayuma. Iyo pala, hindi mo pala ipinagkatiwala sa Diyos. Hello? Salamat sa isang amen, isang matanda. Nasa iyo si Jesu Kristo. 1 John 4:4. Pag naintindihan mo kung anong ibig sabihin si Jesu Kristo'y nasa iyo, you are of God, little children, and have overcome them because greater is He. Who is He? Greater is Jesus than Satan. Greater is Jesus than sickness. Greater is Jesus than cancer. Abay, kailangan mag-alab ka po dahil kung hindi, ay baka madaig ka. Pero wala kang katalunan because you are more than a conqueror. Amen. Hallelujah. Kailangan lusubin natin, sakupin natin ang kuta ng diablo at sirain ang lahat ng kanyang mga pakana. Silang may balak ng masama sa iyo, sila ang mahuhulog doon sa balak nila. Silang gustong patayin kayo, ang kanilang buhay mapapadali dahil yung binalak na kamatayan para sa iyo, sila ang mamamatay doon sa balak nilang iyon. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Kayo ay sa Diyos, mga maliliit na bata. So ang tumatanda ay yung matanda. Pero ang matanda na may katulad ng pananampalataya ng bata ay hindi tatanda. Kaya ang tawag dito ni Juan, little children. And have overcome them because greater is He that is in you. So pansinin po natin, marami po tayong kalaban. And have overcome them. Sino po itong ating mga kaaway? Mga taong magsasabi, wala ka ng pag-asa sa buhay. Huwag mo paniniwalaan sila dahil hindi sila Diyos. Hindi ka nagagaling. Huwag mo silang paniwalaan, kansilahin mo agad, sabihin mo, pinawawalang kumbisa yung kanyang sinabi. Bumuelta sa kanya yon. At pag siya na ang nagkasakit dahil ang bunganga niya ay laging hindi nagagaling, siya ang hindi gagaling pero ikaw ay makikita niya sa kagalingan. Hello? Kaya po ba'y nagkakaroon ng sigla ang buhay ninyo? Kailangan magkaroon ng resulta yung siglang yan. Napakaganda po kasi ng Diyos eh. Kaya ba'y naniniwala maganda ang Diyos? At ang isa pa, dahil nakakonekta ang puso sa dila, sa James, tingnan natin kung ano ang sinabi sa James, chapter James chapter 3 verse 6. Kaya magkakadugtong po yan, heart, mouth, lips. So heart is wicked and desperately. So heart is deceitful and desperately wicked. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So ang dila ay apoy sapagkat hihiwalay ang mag-asawa dahil sa tsismoso. Nag-aaway ang dalawang magkaibigan dahil sa tsismis. At ano ang ginamit sa pagkakalat ng tsismis? Dila. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So ang dila ay apoy at daigdig ng kasamaan. So is the tongue among our members that it defiled the whole body and set it on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. Ano po ang ibig sabihin? So, ang dila ay bahagi ng ating katawan, isang munting bahagi lamang ng ating katawan, pero kapag mali ang gamit ng dila,
marurumihan ang buong katawan. Kaya marami ang nagkakasakit. Why? Because of wrong use of the tongue. Hello? Kapag ang tinanong mo ay yung mga may sakit, katulad ng nararamdaman mo, ang input na makukuha mo, ay pwede ngang ikaw ay magkasakit ng katulad ng kanilang sakit. Why? Because of wrong input. Kailangan iyong unawaing mabuti na ang Diyos ay pinatawad ka, na ang Diyos ay maalab sa iyo, na ang Diyos ay hindi ka hahayaan na magpatuloy sa kasiraan. No weapon that is formed against you shall prosper. Naniniwala ka po ba? Kaya kailangan pag may nagsabi sa iyo ng masama, cancel it at once. Sa Isaiah 54:17. Ipakikita ko po sa inyo para kayo ay hindi maging talunan. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue, so ano ang sandata ng kaaway? Dila. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Kapag hinatulan ka, matanda ka na at bihira ang nagtatagumpay, kung ano ang lolo mo, ganun ka rin. Ano po ang sabi? That is an idle word. Ano po ang idle? Walang kwentang salita. Kaya ano ang iyong gagawin? You shall condemn. Sasabihin mo, hindi na ako sakop ng lahi ng aking lelong. Because I belong, you belong, we belong to the generation of Christ. Lahi na tayo ni Jesucristo, kaya wala na ang heredity. At hindi yan paniniwala ng mga psychologists. Hindi psychopathic. So, iyong isusumpa at mawawalan ng bisa para hindi mag-ugat sa iyong isipan ang sinabi ng tao. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. At ang kanilang katwiran ay galing sa akin, sabi ng Panginoon. Kapatid, matagal ka na dapat maunlad. Pero ini-entertain mo yung mga sinabi sa iyo ng tao. Limutin mo na yung sinabi sa iyo ng tao. At ang iyong pa unlarin sa iyo ay ang sinabi ng Diyos. Ano ba ang mga sinabi ng Diyos? Sa 91:10 ng Psalms. Psalms 91 verse 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Walang masamang makasisira sa iyo at walang salot na makalalapit sa iyong bahay. Kaya huwag kang matatakot sa bird's flu, huwag kang matatakot sa kung ano ng flu, huwag kang matatakot sa anumang mga salot, hindi yan para sa iyo. Yan ay para sa masama. Sakit mo namang magsalita, pastor. Hindi po, salita ng Diyos yan. Walang masama na pwedeng sumira sa iyo dahil ang buhay mo ay nasa kanyang kamay. Hindi dahil tayo mabuti, hindi dahil tayo magaling, kundi dahil ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Kaya kailangan mag-alab kayo. Kung hindi ako maalab at dahil hindi ako nag-a-absent sa mga gawain ng Diyos since then. Ibig ba sabihin, wala kang nararamdaman sa iyong katawan? Pag sa pakiramdam, napakarami dahil ako'y may pakiramdam. Pero hindi nagtatagal ng 24 oras, umaalis agad. Hello? Ang pakikipag-usap sa Diyos ay ganito, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng iyong anak. Panginoong Hesus, salamat sa iyong dugo na ako'y hinuhugasan araw at gabi at tinatakpan. Kailangan ikaw po ay naniniwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Every knee shall bow. Pag may problema ka, sa tuhod mo kunin. Tinanong ko ang isang mangangaral na kaibigan ko, at sabi ko, hanga ako sa iyo, bro. Dami mong broadcast. Ano ba sikreto mo? Sabi sa akin, tuhod. One time, after several years, nagkita uli kami sa Coliseum. At sabi niya, Greg, pambihira ka, international ka na sa TV.
Ano ba sikreto mo? Binalik ko yung kanyang sinabi sa akin. Sabi ko, tuhod. Ang nais kong ipaunawa na hindi ka linikha para maghirap. Kung iaayos mo ang iyong puso. Pag ayos ang iyong puso, magiging ayos ang iyong salita. Amen? Ikararangal mo ang iyong asawa. Huwag mo sasabihin, tamad ang iyong asawa, pag may trabaho yan, masipag yan. Idalangin ninyo, maghawak kamay kayo na magkaroon kayo ng hanap buhay. Hindi yung laging minumura mo, hindi pa sumusubo, ay kung ano-ano na ang iyong dalahero ka. Hindi pwede yun. Hayaan mo lang na ikaw ang kumikita, ikaw muna ang siyang magpaluwal. In the days of your plenty, help those who has lack in their finances. And when the time will come that you has that lack, those who have plenty will give back to you in return. Nakukuha mo po, may tutulong din sa iyo kung ikaw sa kasaganaan mo'y matulungin. Sa panahon ng iyong kasalatan, ikaw din ay merong hatid na tutulong sa iyo. Kaya simple lamang po ang buhay. Simpleng-simple lamang po ang buhay. At pansinin po natin ang isa pang napakaganda, hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa kaya mo. Kaya yung pagsubok mo, sabihin mo sa iyong katabi, yung pagsubok mo, kayang-kaya mo yan. 1 Corinthians 10:13. Ano po ang sabi? Kailangan alam mo na hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. At may layunin ng Diyos kung saan ka dadalhin. Meron definite purpose ang Diyos, kaya tayo dinadaan sa pagsubok. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. Ano raw po? Ang lahat daw ng pagsubok ay nangyayari sa lahat ng tao. Tanungin mo nga yung iyong katabi kung hindi siya nakadaan ng pagsubok. Tanungin mo nga. Lahat tayo ay dumaraan ng pagsubok. Ayun, common to man. But God is faithful. Hallelujah. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Hallelujah. So, yung dinaraanan mong krisis at tiisin, God is faithful and made you able. Nasa iyo ang kakayahan para malutas yung iyong suliranin. Nasa iyo na. Bago ka pa subukin, bago ka pa ilagay sa sakit na yan, sinidlang ka na ng kakayahang magtiwala that God is the greatest physician and the greatest healer. Amen. Do not be double-minded. Believe. We have reason. We have logics. Ba't po si gano'n namatay? Wag mo nang pakialaman yung namatay. Ang iyong asikasuhi, ikaw na may buhay pa. Amen. Amen. Hallelujah. Pag iyong binilang ang mga namatay, ikaw kaya tatapang? Hindi. Pero pag binuhay mo ang buhay na salita ng Diyos, magiging kang matapang. At makakalimutan mong ikaw pala ay mortal. Sapagkat ikay mabubuhay sa isang uri ng buhay na wala kang katatakutan kundi ang Diyos. Hindi ninyo nakuha. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above. So pag ako'y dumaraan sa pagsubok, kikilos ang katapatan ng Diyos. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Ano po ang ibig sabihin? Mapagtitiisan mo yung iyong dinaraanan ngayon hanggang sa takda ng Diyos na ibibigay na sa iyo yung iyong inasahan at hiningi sa Kanya. Arang susunod po ay ang Deuteronomy 11:25. Kailangan makita mo kung sino ka at kung ano ka. Thou shalt know no man, there shall no man be able to stand before you, for the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that you shall tread upon, as He hath said unto you. Ano ang sabi niya?
Walang taong pwedeng makasira sa iyo, walang taong pwedeng dumaig sa iyo, walang taong pwedeng tumalo sa iyo dahil isisilid ng Diyos ang takot at paggalang sa iyo doon sa mga taong iyong kinatatakutan. Hello? Kaya kailangan ito ay intindihin mo sapagkat ito lamang ang magpapatibay sa iyo araw at gabi. Amen po ba? Kaya nga iyong intindihin, unawain na mag-iiwan ka ng pamana sa anak ng iyong apo. And the best inheritance that we shall leave behind is faith in the Lord Jesus Christ and faith in the power of the Holy Spirit. Kaya yun ang pamana naming mag-asawa, pananalig kay Jesucristo at pananalig sa pangalan ni Jesus at pananalig sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ako umaasa kanino man tao dahil pag umasa ako sa kanino man tao, baka mamatay agad yung tao o maghirap. Ang tiwala ko lang ay sa Diyos. Kaya sabi ko, Panginoon, kami ay may mga anak, pero ang tiwala namin sa iyo at ikaw din ang tatrabaho sa aming mga anak. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babagiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy, this is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot dito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagiging po kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihati ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Kaya kailangang iyong maintindihang mabuti on how you shall deal with God by means of your heart, lips, and mouth. Sa Matthew 12:34, kung ano ang laman ng iyong puso, ang sabi rito, O generation of vipers. Alam mo, kung si Jesucristo ay nakatayo dito, marami pong mag-uuwian. Bakit po? Aba, isip-isipin mo, sasabihin doon sa kanyang tinuturuan, kayong mga lahi ng mga ulupong. Alam niyo ba ang ulupong? 2 ulong ahas yun. Nung ako'y bata pa, nakastagpo ko sa sukal doon sa aming bukid, 2 ulo talaga nakakita ko. At pareho kaming takot, tumakbo siya, ako'y tumakbo din. Oh, generation of vipers. How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth is speaking.
Ang iyong bibig pala, ang aking bibig ay magsasalita kung ano ang nakaimbak sa ating puso. Hello. Kaya sabi ni David, I have treasured your word in my heart so that I may not sin against you. Kailan tayo nagkakasala? Sa sandaling tayo magsalita. At bakit magiging pagkakasala ang ating salita? Dahil sala tayo sa salita. Alam mo, kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Kung wala kang Biblia, bibigyan kita kahit ilan. Huwag mo lang ibebenta. Alam mo, pag ikaw ay nagbasa ng Biblia, lilinaw ang iyong mata. Pag ikaw'y sumampalataya, magiging kang malusog. At pag isinabuhay mo, magiging kang maunlad. Liliwanag ang iyong mata pag nagbasa ka ng Biblia. At pag sumampalataya ka, titibay at tatatag ka. At pag isinabuhay mo, yayaman ka. Napakasimple lamang po ng katotohanan. Kaya nga, ating intindihin. Si Malakay ay nagpahayag. Ibalik natin sa Malakay chapter 4, verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verse 6. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So kung ikaw ay ama at ikay may anak, kailangan ang puso ng iyong anak ay hikayatin mo palapit sa iyo. Hello? Turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Kapag hindi nagkamabutihan ang mag-ama at ang ama at ang mga anak, ang ilalagay ay sumpa. Hello? So paano mo mapalalaya ang iyong sarili dun sa sumpa? Paano? Sa Matthew 13:29. But he said, Nay, lest while he gather up the tares, you root up also the wheat with them. So, kung titingnan po natin dito po sa parable of the sower, ang lupa po ay ang puso ng tao. At kung titingnan po natin, kapag ika'y nakinig ng salita ng Diyos, ito'y diretso ay sa iyong puso. Diretso ay sa iyong puso. At paano natin natiyak na sa ating puso? Sapagkat paglabas mo ng pintuan, maalaala mo kahit isang talata doon sa ipinangaral. At mula sa puso, naimbak yung salitang ipinangaral at itinuro. At yun ay lalabas sa ating isipan at tayo mag-iisip. At doon sa ating pag-iisip, kailangan ang pagpapasya. At sa ating pagpapasya, kung anong pinili natin, tungkol doon sa salitang ating narinig, lalabas sa ating bibig. At kadalasan ang lumalabas sa bibig ng ilang Kristiyano ay imposible, yung itinuro ni pastor. At kaya imposible dahil siya ang nagdesisyon na imposible o mahirap mangyari. Si Jabez po, si Jabez. And God granted the request of Jabez because in the sight of God, he is more honorable than his brethren. Gusto mo nakalugdang ka ng Diyos? Tanong mo sa iyong katabi, gusto mong kalugdang ka ng Diyos? Gusto mong maligayahan sa iyo ang Diyos? Tingnan natin sandali sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9. And Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Alam niyo po ba na ang pinili ng Panginoon ay yung mga
walang masyadong katalinuhan. Ang pinipili ng Panginoon ay yung mga walang kwentang taong katulad ko. Dahil ang isang taong walang kwenta at walang maaasahan, malaki ang pag-asa ng Diyos sa isang taong walang kwenta. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, malaki ang pag-asa mo. So out of the dunghill, God will raise the poor man into the place of princess. Mula sa tumpok ng basura, may tataas ng Diyos ang isang walang kwentang tao at ihanay sa mga prinsipe. And make them prince themselves. At gawin ding prinsipe sila. Psalms 113, pag-aralan mo po yan. Kaya may pag-asa ka. Kaya ako ay matibay at matatag dahil alam ko na ang salita ng Diyos ang pag-asa ng bawat tao. Ngayon, kaya iilan ang maunlad, iilan ang mayaman dahil hindi sila nakararangal sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, nakakarangal ka kaya sa Diyos? Dahil ang inaasahan, hinihintay ng Diyos sa atin ay HPG. To honor Him, to praise Him, to glorify Him. HPG. And then dagdagan mo, to thank Him. Kailangan ikaw ay nagpaparangal sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, at nakaluluwalhati sa Diyos, at lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Bakit siya na isang malungkutin? Kung sa ating panahon sa psychiatry, meron silang bansag introvert o extrovert. Introvert ay loner, ayaw makihalo sa tao. Yun ang hatol ng mga psychiatrists. Pero pansinin po natin, ang Diyos ay iba kung trumato sa tao. Sino si Jabez? Siya po ay isang taong isinilang sa kapanglawan. A man of sorrow. Pero bakit tinawag siya na honorable? Bakit pinarangalan siya ng Diyos na honorable than his brethren? Verse 10, makinig kayong mabuti at magugulat kayo dahil ito ay sinabi sa akin ng banal na Espiritu. Nakarangal si Jabez dahil kinilala niya ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at ang Diyos ang makapagpapayaman sa kanya. Hello? And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Ano po ang ibig sabihin? Yung mga bayaran natin, mababayaran natin kapag humingi ka ng malaki sa Diyos dahil ang Diyos ay mas malaki sa ating hinihingi. You will be honoring God if you ask the impossible and improbable. Because faith is believing the incredible and seeing the invisible and doing the impossible. You will be pleasing to God pag ginawa mo yung imposible. Pag pinaniwalaan mo ang Diyos at diniklara mo na ang asawa mo ang magiging maunlad na asawa sa ibabaw ng lupa. Do not speak demeaning word sa iyong asawa. Kayamanan mo yan, sabi ng 127 ng Psalms. Yan ang iyong mana, yan ang iyong kayamanan. Pati mga anak mo, kayamanan mo yan. So enjoy your spouse, enjoy your children. Hello? At magigiba ang squatter colony at makapagtatayo ka ng magagandang tahanan at bahay para sa mga dukha. Because you ask an improbable prayer request. Bless me indeed and enlarge my territory. At ano ang pangatlo? And let your hand go with me and protect me from evil ang pang-apat. Mga kapatid, heart to heart, makipag-usap ka ng puso sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin, napakabuti. Kaya, punuin mo ang iyong puso ng salita ng Diyos. At pagdating ng mga pagsubok, lilitaw sa iyong bibig ang salita ng Diyos. Kaya si Elijah ay dumating
physically sa panahon ng masamang haring si Ahab. At doon nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng bibig ni Elijah. Ang spiritual Elijah sa New Testament ay si John the Baptist. So siya ay nagpahayag, voiced in the wilderness, para ang puso ng mga tao ay mailapit nila sa Diyos. Kaya sa inyong tahanan, kailangang ilapit mo ang puso ng mga mahal mo sa buhay sa Diyos. At pag nailapit mo ang iyong sambahayan sa Diyos, isa-isang mawawala ang sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng kakapusan, at ang bahay mo ay magiging parang langit dito sa ibabaw ng lupa. Hello? Kaya atupagin mo, asikasuhin mo ang iyong pamilya. At ipahayag mo. Huwag kayo nagtutungayaw sa bahay dahil hindi naman sabungan ang inyong bahay. Dahil sa sabungan lang maingay. Dahil pag ako'y nasa sabungan noon, Logis! 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 May mga Kristo sa sabungan. At pag may dala kang manok, ay libre ka sa gate. Pero nais kong inyong intindihin, hindi po pakikipagsapalaran ng buhay. Siguraduhan po ang buhay at ang sigurado ay kay Hesus Kristo. Kaya kung ikaw ay magsusuko ng buhay at tatanggapin mo si Hesus Kristo, babaguhin ka at ibabalik ka sa pagkalikha sa iyo. Ibinalik ako sa pagkatulad sa Kanya dahil ako'y nilikha sa wangis at hawig at larawan niya. Ang ibig bang sabihin, kamukha ko ang Diyos? Hindi po itong mukhang ito. Napakaganda po ng mukha ng Diyos. Kaya hindi ito. Yun pong likeness image ay yun pong kanyang ugali. Kaya kung ikaw'y maawain, dahil linikha kang katulad ng Diyos. Kung ikaw ay mapagpatawa, dahil linikha kang katulad ng Diyos. At kung ikaw ay mabiyaya sa iyong kapwa, dahil katulad ka ng Diyos, linikha ka, at pag ginawa mo ang pagkatulad sa Diyos, ang probisyon ay dadaloy sa bawat mabuting iyong gagawin. Kaya mga kapatid, this is a time of decision. Kailangan magpasya ka. At kaya ako'y maunlad at hindi nagkukulang. You know why? Number 1, Jeremiah 11:32. Because I know my God. So Daniel chapter 11 verse 32. Ano po ang sabi ni Daniel? And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. So ano po ang ibig sabihin? Ang mga taong hindi alam ang tipan. Alam niyo ba ang Old at New Testament? Ang Old Testament ay tungkol sa batas. Ang New Testament ay tungkol kay Hesus Kristo at sa Hesus Kristo ang grasya at katotohanan at siya ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu. So ang tipan, hindi ka maghihirap. Kundi ikaw ay iaangat ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, pero dapat mong paniwalaan. Sapagkat ang sabi ron, and such as do wickedly, yun pong wickedness, ang ibig sabihin, mas pinaniniwalaan ng tao ang kanyang alam kaysa ang salita ng Diyos. Yun po ang mga masama. Alam niya at hindi ang salita ng Diyos ang kanyang pinaniniwalaan. At ang sabi rito, pag ang alam ko ang aking pinaniwalaan, ako'y masisira ng mga taong maninira. So pag hindi ko pinaniwalaan ang tipan ng Diyos, may mga taong dadalhin sa akin na ako ay sisirain. But the people that do know their God shall be strong. At yun pong no ay intimate relationship with God. At ang intimate relationship with God po, ikay umaawit lagi. Amen? Ikaw ay laging nakikipag-usap sa Diyos. Hindi pag-birthday mo lang. At ang sabi rito, but the people that do know their God, at ang mga tao, lalaki o babae, matanda o bata, nakilala ang kanilang Diyos, ay magiging malakas. Amen?
and do exploits. Ano ang exploits? Kaya maraming nakukulong na fake na recruiter. Ang tawag doon ay exploitation. Kaya marami ang nababaon sa utang na hindi nabayaran yung kanilang kotse dahil nalin lang sila. Pero inyong unawain, kapag kilala mo ang Diyos, hindi ka malilinlang ng mga scammer. Pag kilala mo ang Diyos, walang masamang makalalapit sa iyo. At magiging kang malakas, pati ang sakit ay mahihiyang lumapit sa iyo. Why? Because you know your God. Pati ang kabwisitan ay lalayo sa iyo. Why? Because you know your God. Hallelujah. And if you know your God, magliliwanag ka na katulad ng mga bituin. Kaya hindi ka na mag-makeup. Sa Daniel 12:3, ano po ang sabi? Kaya ito, pag-ibayuhin ninyo ito, kilalanin ninyo ang Diyos. At ano ang sabi rito? At ang magiging matalino ay magliliwanag na kasing liwanag ng kalawakan. At silang mga tagabiyaya ng Diyos na nagdala sa maraming tao para maging matuwid, sila'y magiging kasing liwanag ng mga bituin magpakailanman at magpakailanman. Amen. Ano po bang ibig sabihin ito? Na kung kilala mo talaga ang Diyos, ikaw ay matalino. Hello? At ang katibayan ng iyong katalinuhan, nagdadala ka ng mga tao para sila'y magtiwala sa Diyos. He who wins soul is wise. Proverbs 11:30. Alam mo, ang iyong gantimpala, nasa kaluluwang iyong ililigtas. Pag 10 taong ka ng Kristiyano at ikaw pa rin, may suliranin ka. At barado ang daloy ng probisyon mula langit hanggang sa iyong palad. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Sino raw po ang matatalino? Yung mga nagliligtas ng kaluluwa. At ang ikatlo, sa Malakay chapter 4. Sa Malakay chapter 4, at ang sabi po doon, sa verse 2, But unto you that fear my name. Ngunit sa inyo na may takot sa aking pangalan, ang araw ng katwiran. Who is the Son of Righteousness? Jesus Christ. So the Son of Righteousness arise with healing in His wings. Kaya pala ako, mula 1980, hindi na ako nagkasakit, pero noong July 9, nagkasakit ako, but because I fear His name, the Son of Righteousness arise with healing in His wings. Hindi nagtagal yung sakit. And you shall go forth and grow up as calves of the stone. At kayo'y hahayo at kayo'y magiging kasing lusog at kasing lakas ng mga baka sa kanilang kulungan. Verse 3, ano po ang sabi? And you shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Bakit ka magtatagumpay? Dahil ang gagawa, sino ang gagawa ng iyong tagumpay? Sino ang gagawa ng iyong kalusugan? Sino ang gagawa ng iyong kasaganaan? Sino ang gagawa ng iyong lahat ng biyaya at pagpapala? The day that I shall do this. Ang Diyos po ang gagawa. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi, Saturday, alas 10 ng gabi, at Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com.
Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.